Kinancel mga pards, papunta na ako. At yung ako, kinancel na. Kung hindi wrong pin, bigla na lang magka-cancel. Dati pagka ganun, kinakancelan ako ng walang sabi-sabi. Binablock ko eh, para hindi ko na makukuha yung booking niya pang habang buhay. Parang sa Facebook, di ba? Pagka may kagalit ka, i-block mo. Hindi mo na makikita pang habang buhay yun. Ito lang yung problema mga pards. Pagka umuulan, may kasamang traffic. Kasi mga kalsada, ganyan, binaba. Baha eh, kaya traffic. Ilang daanan na nadaanan namin, may mga baha. Lakas ng ulan kasi. Nasa ano na tayo? Sa may Magsaysay Boulevard. Along Bimapa na. Sure, padaan. Ano lang po yan, kuya? Okay na dito? Yun na mga pards, may document processing kasi yung booking natin. Kaya nag-fill up tayo yung document. Picturean daw na katapos send natin sa chat box kay sir yung nag-book. Picturean din natin yung ano para pakita natin sa chat box para sigurado. Okay, tapos na tayo sa pan-third booking natin. Good day mga pards, today is another booking day na naman tayo. July 31 ngayon, Friday 2026. Time check tayo, 10 AM, sakto. May first booking na kami from Novaliches proper going to Pasong Putik proper sa halagang 405. Ang layo ng pick up location ay 1.4 km. 800 kg lang to, papunta na kami sa may pick up location. 800 kg to mga pards. Kadalasan kasi gusto nila pagka 800 kg mga pick up truck gaya ng Hilux o Navara. Pero may naka-remark kasi dito na 260 pieces na tiles ang pipick upin. Kaya kinuha natin yung 800 kg. First booking natin mga pards, wrong pin. Sa may harapan ng Nova Mall nakapin. Pero ang pick up, tinawagan ko yung pick up location. Diyan daw sa may Balong Bato, malapit sa may Kamatsili. Hello sir? Hello? Sir, lala mo po ito sir? Sir? Pa-cancel po ako ng booking sir kasi na-contact ko na yung pick up location. Nasa may harapan ng Nova Mall ng map niya. Ngayon, na-contact ko, sabi daw, nasa may Balong Bato daw sila. Layo po sir. Wrong pin. Balong Bato daw sila eh. Layo nun sir eh. Malapit sa Balintawak. Malapit po sa Balintawak yun, yung Balong Bato. Nasa Novaliches Bayan po nakapin yung map nyo eh. Andyan mo ba? Opo. Pa-cancel na lang po sir. Opo, mali po sir. Malayo, hindi ko kaya puntahan sir eh. Okay. Pa-cancel na lang po sir ha. Thank you po, thank you. Iba yan? Hanap tayo first booking mga pards. Time check tayo, 11:07 AM. Meron na kaming first booking pa lang pala kasi na-cancel yung first booking natin. First booking namin from Sauyo going to Muntinlupa sa halagang 997. Ang layo ng pick up location ay 4.6 km. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pick up location. Taka kayo mga pards, no? Nagpalit na ako ng damit. Nakakwelyo na ako. Umuwi muna ako sa bahay kasi sumakit yung tiyan ko. Buti na lang na-cancel yung first booking. Tapos uminom akong gamot para hindi sumama yung tiyan natin. Kaya nagpalit na ako ng damit, basa ng pawis eh. Kaya kinuha ko to, papunta Muntinlupa, alabang lang to, 300 kg. Mga Korean products to, titikapin namin. Pwede na to, tapos sabayan na lang natin, no. Kinancel mga pards, papunta na ako. At yung ako, kinancel na eh. Habang tayo ng panibago. Nung nakaraan, dalawang cancel din ako, nakaraan na araw. Tapos kahapon, isa. Ngayon, dalawa. Nauubos na yan natin. Cancellation ratings natin. Ang baba na nga ng pabasahe, yung mga client natin, mga ano pa. Kung hindi wrong pin, bigla na lang magka-cancel. Dati mga part, yung meron pang block sila, alam mo, pagka gusto mo i-block yung client, pwede mo i-block. Ngayon, wala na eh. Dati pagka ganun, kinakancelan ako ng walang sabi-sabi. Binablock ko eh, para hindi ko na makukuha yung booking niya pang habang buhay. Wala na, lalang block eh, oh. Nung araw kasi pagka kinansilan ka, pag pinindot mo tong help, meron dyan, report o block ngayon. Help center na nang lumalabas eh. May pag-usap ka pa sa operator eh. Dati meron dyan, pagka kinilik mo yan, nakalagay doon, block, client, block mo na. Pagka ganyan. Kaso wala na eh. Kung meron pa, ibablock ko yan eh. Parang sa Facebook, di ba? Pagka may kagalit ka, i-block mo. Hindi mo na makikita pang habang buhay yun. Teka, singit ko lang tong video na to mga pards. Dahil marami na naman sa inyo ang nagtatanong kung saan ba ako lang pagawa ng stainless window grill. Gawa ni Marjon Candasa ng MR Welding Consumables and Welding Shop mga pards. Hanapin nyo lang yung Facebook page nila para sa details at pricing. Nandun na yun mga pards. Ayan yung gawa nilang stainless window grill. Maganda, matibay at quality ang pagkakagawa. Bukod sa stainless window grill ay gumagawa rin sila ng mesh type window grill. Kung JNT, Lazada or Shopee ang gusto nyong pasukan mga pards, meron din sila kagaya nito.
At kung laging napupunuan kayo sa likod mga pards, or mahaba yung papadala or bulky, para pagka puno na tayo sa likod ay pwede pa tayo magkarga sa taas. Gaya ng top load mga pards. Gumagawa rin sila niyan katulad nito. At kung gusto nyo naman ng protection sa mga taillight nyo, gumagawa rin sila ng taillight grill mga pards, kagaya rin nito. Kaya kung meron kang Suzuki Carry, L300, H100, Travis, Photon, o iba pang mga FB van mga parts, kaya nilang gawan ng mga stainless grill yan at top load. At kung gusto nyo magpagawa mga parts, i-PM nyo lang si Marjon Candasa sa kanilang Facebook page na MR Welding Consumables and Welding Shop. Yung shop nila mga parts nasa may pagitan ng Highway 2000 at ng C6. Kung ako nga taga Novaliches ako, dumayo pa ako doon kasi quality yung gawa nila. Kaya ayun lang mga pards, balik ulit tayo sa video. Time check tayo, 11:17 AM. May first booking na kami. Totoo na to mga pards. From San Bartolome going to Culiat sa halagang 425. Ang layo ng pickup location ay 3.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup tayo mga pards. Tulad ng kahapon, ka-folding. Pero kahapon papuntang Taytay yun eh. Pickup namin. Ito malapitan lang to. Na-stress namin ni tatay sa biyahe kay Lalamove. Laging cancel tayo no. Unang booking. Ano mga gagawin natin para mawala yung stress natin tayo? Ano na daw? Padala nyo na si tatay ng Gcash. Andiyan yung Gcash niya sa baba. Pag pinadala kang Gcash tayo, mawala na yung stress mo. Hello, sir? Sir, Sir, kinakarga na, sir. iakarga ka na. Sige, pa-forward nyo namin ng payment. Sige, sir. Okay, salamat. Sige, sir. Yung pick up natin mga parts. Picture. 8, 9, 12, 14, 16. Alright mga pards, na-pick up na namin yung first booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 9.2 km. Alright, let's go! Bibili mo na si tatay dyan sa may karinderya. Yung favorite na kantin niya. May tinda naman ngayon. Kahapon walang tinda eh. Ngayon bukas. 11:51 AM na mga pards. Mag-alas 12 na ng tanghali. Pero okay lang to. Banjing lang muna kami ni tatay ngayon. Kasi yung nakaraang 3 araw na biyahe namin, nakakapagod eh. May mga double booking, triple booking, ganyan. Medyo malalayo yung pinupuntahan namin. Okay lang to kahit na medyo tanghali na tayo. Kahit na malipleng tayo namin ni tatay ngayon. Basta kahit pa paano may mauwi tayo. Pangbiling ulam. Kahit tinanghali na tayo ng biyahe. Ganun talaga eh. Nakansilan tayo ng 2 beses eh. Kaya tinanghali tayo. Kaya kailangan stressless muna yung mga biyahe natin ngayon. Pero umpisa pa lang na-stress na tayo eh. Pero ayos lang yun. Ganun talaga. Kasama sa biyahe natin yun eh. Meron nga dun kanina sa may garahe namin. Yung jeep dun may may nakapaskil sa jeep for sale. Binibenta. Kanina ang baba pa naman pamasahe. Meron pa nga mula ron sa amin papunta ng San Fernando. 1175 na lang. Dating 1450 yun eh. Or 15 ganyan eh. Ngayon 1175 na lang papunta sa San Fernando. Sabi ni tatay, no kaya balik tayo sa jeep. Balik daw sa jeep. Bibili niya daw yung jeep na nandun, yung nakaparada. Nagsawa na nga siya dati, kaya niya binenta yung jeep niya kasi nga kagagawa niya ng kagagawa, napapagod na siya. Nabalik na naman siya. Gusto niya na naman maalala yung nakaraan. Dito, stressless siya dito, nakaupo lang siya dyan eh. Sitting pretty lang dyan eh. Gagawa na naman ng problema. Ayos na yan, manahimik ka na lang dyan. Gagawa ka na naman ng problema mo eh. Hindi, ayos din naman yung jeep mga parts. Pagka marunong ka mag-operator, ganyan. Lalo na kung marunong ka gumawa ng sakyan mo, mas maganda yan. Ikaw na mismo yung gumagawa gaya ng tatay. Pyesa lang yung bibilin niya, walang problema sa kanya. Mahirap kasi kung pinapagawa mo pa sa iba eh. Pero sabi ko, matanda ka na, siyempre retire ka na dyan. Diyan ka na lang, umupo ka na lang dyan eh. Hihintayin mo na lang, iabot ko yung pera sa'yo. Abot ko yung 300. Ito paano may 300 araw-araw. 12:45 mga parts, drop off tayo. Babalan tong scaffolding. Pa-picture lang ako sir para proof of delivery. Hindi po, thank you. Saksong alauna mga parts, kakain mo na kami ni tatay. Yung drop off namin, yung receiver wala ron. Sabi niya, baka i-Gcash niya na lang daw. Nandun na kami sa may drop off location. May tao siya doon, 2. Sabi ko, sir, abunuan niyo daw muna yung 425. Wala kaming pera dito. Magbabayad dun si yung nag-book sa'yo. Sabi niya, i-Gcash na lang daw nun nung nag-book. Sabi ko, wag niyo muna ibaba, sir, hanggat wala pang bayad yung Gcash. Sabi ko, hintayin ko na lang. Tinawagan ko. Tapos, sabi niya, mamaya na raw, kinakausap niya pa daw kasi yung may-ari. Tapos, ayun na, hindi ko pa muna pinababa.
Kasi nga wala pang bayad yung Gcash, baka matagalan tayo. Pero sinabi ko naman sa may tao doon na dalawa. Kasi sir, pagka naibaba na, minsan ang tagal magbayad, inaabot na isang oras, sabi ko. Natatagalan kami. Naintindihan naman nila. Sabi niya, sige, sabi nung drop doon, yung dalawa. Dumating yung may-ari. Sabi, ba't di nyo pa binababa? Sabi nung may-ari. Ayaw pa ipababa sir kasi wala pa raw bayad yung yung delivery fee. O sige, ako na magbabayad niyan. Ibaba nyo na. Sabi nung may-ari, pinababa. Ayun, binayaran nung may-ari. Bago pa nga nila binaba, nung dalawang tao doon, siningil muna nila. Tapos nagbayad yung may-ari ng Kasi pagka nagmamadali, magbabayad sila ng gagawa sila ng paraan. Yun na pala, hindi mo sinasabi tay. Ayun na pala eh. Ulam namin, ano to tay? Gabi? Nilusak na gabi sa gata. Saka, ano ba to? Chicken curry. Kain tayo mga pards. Launa na, isang booking pa lang kami. Kala ko matatagalan na naman kami doon eh. Kasi mukhang parang di ko alam kung nagbumotor o yung kausap ko yung receiver. Mahangin sa lugar niya. Baka mami wala pang Gcash yun. Matatagalan kami doon. Puro abala nangyari sa atin ngayon. Time check tayo. 1:38 PM. May nakuha na kaming second booking. From Matandang Balara going to Manila. Sa halagang 605. Ang layo ng pickup location ay 4.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. 151 mga parts. Pick up tayo sa may CW Home Depot along Commonwealth. Dadalhin sa entrance yung mga dadalhin namin, kargada. Kasya yata patagilid tayo. Yan. Doon na bayad ma'am, no? Sa drop off na? Ako may client na po. Okay, Don. Okay, thank you ma'am. Time check, 2:32 PM. Sa wakas, nakakuha kami ng pansabay mga kapals. Ang tagal, kalating oras. From Batasan Hills going to Manila sa halagang 429. Ang layo ng pickup location ay 3.2 km. 200 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Umulan na mga parts sa Commonwealth. Papunta kami ng pickup location. Boss, yung details, ito lang naman. Item loads, papuntang San Agustin. Value boss, 2,000 yung halaga ba? Okay. Yun lang naman. Alright, na-pick up na namin yung dalawang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 17 km. Alright, let's go! Deliver muna natin mga parts yung sa may CW Depot, yung galing Commonwealth. Ayun muna unang deliver namin. Bago itong bag ng mga damit daw yan eh. Kasi yan eh, tracking. Sa tracking ipapadalang probinsya. Ito lang yung problema mga parts. Pagka umuulan, may kasamang traffic. Kasi mga kalsada, ganyan, binaba baha eh. Kaya traffic. Ilang daanan na nadaanan namin, may mga baha. Lakas ng ulan kasi. Nasa na tayo sa may Magsaysay Boulevard. Along Bimapa na. Kakaliwa na tayo ng Bimapa. Diyan yung deliver natin. Nung galing ng CW Depot. Lapit na tayo mga pards. Bali na lang. 2 km na ng drop-off Kaso matraffic sa may stoplight dyan. Malalim yung baha sa bandang kanan mga pards. Kaya nagsisiksikan sa kaliwa. Walang dumadaan banda rin sa kanan. Andun yung baha eh. Malalim. 416 mga pards. Drop-off tayo. Nung galing ng CW Depot. Picturean ko lang. Papunta naman tayo mga pards sa may third booking drop-off location natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 5.1 km. Alright, let's go! Sure, padaan. Ano lang po yan, kuya? Okay na dito? Ayun na mga pards, may document processing kasi yung booking natin. Kaya nag-fill up tayo yung document. Picturean daw na katapos send natin sa chat box kay sir yung nag-book. Picturean din natin yung para pakita natin sa chat box para sigurado. Okay, tapos na tayo sa pan-third booking natin. Time check tayo, 5:38 PM. May nakuha na kami pang-apat na booking from Manila going to Tandang Sora sa halagang 777. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Yung pick up natin mga Ford. Yung kay Elma yan, di ba ma'am? Kay Elma. Apo. Time check, 5:48 PM. Nakakuha kami ng pangsabay mga pards. From Manila going to Sauyo sa halagang 921. Ang layo ng pickup location ay 1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards, pang 5 booking. Gilid mo na dito tayo. Gilid mo na lang dito. Kaya lang sir ayusin lang. Konti lang yan. Ano yung mauna? Uli. Tandang Sora to Sauyo eh. Madaanan naman to Mauna. Tandang Sora. Magkalapit lang naman yan. Tandang Sora at Sauyo. Magkatabi lang. Sir. Basta kasi sa kulay pula tayo itong plastic. Dito. Ilang plastic ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ako na to kaya.
Dito tayo pumikap mga parts sa may looban ng Santo Cristo. Yung diretso doon, Divisoria. Daming mga nakaparada. Pick up din yan. Ayun o, yung ano doon o, van. High Ace van. Commuter yata yun. Puno eh. Alright mga parts, na-pick up na namin yung dalawang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Una namin di-deliver yung Tandang Sora muna. Yung konting plastic lang. Yung unang na-pick up natin. Ang layo ng drop-off location ay 17 kilometer. Alright. Let's go! Tsambahan lang talaga mga pards. May araw na makakatsamba ka kahit na gabi na. May araw naman na hindi. Kahapon hindi yata kami sinuwerte ni tatay. Kaya medyo malit lang yung kinita namin kahapon. Ewan ko lang ngayon kung magkano na yung kinita namin. Pero palagay ko ayos tong ano namin biyahe namin ngayon. Yung traffic sa ano, dyan lang sa may Soler. Wala ano yung Soler. Wala yan? Traffic naman doon. Traffic naman no? Drop off tayo mga pards. 7:50 ng gabi. Ito yung drop off natin. Bigat ba to? Ano ba to? Bigat ka. Yun na lang muna yung plastic. Dalawa tayo dito. Ayan, ang babae. Bigay mo dyan. Yun na lang. Ito. Yan na lang po. Andiyan ba sa ibang pambayad, ma'am? Binigay sa'yo. Picture ko lang, ma'am, ah. Alright mga pards, papunta naman tayo sa may last booking natin, drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 5.5 km. Alright, let's go! 8:13 mga pards, drop-off tayo. Ang limang booking. Pakarga muna tayo mga pards, 8210, uno, bagbag. Bata. Breaking dyan, dito tayo sa kabila. Ha? Breaking. Kahit tinanghali na, nakalima pa rin mga pards. Oras, 8:30. Pa-diesel lang tayo, tapos sabi ko nakamagkano kami. Alas 11 na nga. Alright mga pards, income reveal tayo. Bali nakalimang booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,517. Wala kami nakuha tip, parang 50 pesos lang ata. Kaya 2,500 lang ang kinita namin. Tapos bawasan natin ng 1,000 na diesel at 200 na pangkain, bali 1,200 yun. 2,500 minus 1,200 equals 1,300. Ayun mga pards, naka 1,300 kami ngayon na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila alam mo. Not bad na rin mga pards kasi kahit papaano tanghali na tayo lumabas. Nakapagsimula ng booking, kumita pa rin tayo ng 1,300 na malinis. Ayos lang yun tayo. Parang ganun din kahapon no? Kahapon, dapat din. Ganun. Wala mga pards pahirap ng pahirap yung biyahe natin habang tumatagal ha? Malaki. Ngayon, mas malaki ngayon. 500 lang muna yung magkano. O paano mga parts, ayun na lang. Tapos ulit kami bukas. Kita-kita tayo bukas. Maraming salamat nga pala sa mga nanood. Paalam mga parts.